Matagal ko ring pinag-isipan kung dapat ko ba itong ikwento. Dahil hanggang sa ngayon, tuwing naaalala ko ang mga nangyari, dinadalaw pa rin ako ng kilabot. Pero ito na nga. Gusto kong maging babala ito sa iba. Totoo ang kulam. At wag na wag nating mamaliitin ang galit ng taong may tinatagong sama ng loob sa atin. Nagsimula ang lahat noong taong 2022 nang lumipat kami ng aking pamilya sa isang maliit ngunit tahimik na bayan sa isang probinsya sa Cebu. Doon kasi nakakuha ng bagong trabaho ang asawa kong si Marco. Dahil nga mga lumaki kami sa Maynila, sanay kami sa modernong pamumuhay at aminado kaming hindi naniniwala sa mga kwentong bayan at usaping may kinalaman sa pangkukulam o barang. Para sa amin, tulad ng mga aswang at multo, mga kwentong pambata lang yon para manakot. Sa aming paglipat, kumuha kami ng isang katulong sa bahay para matulungan ako sa mga gawaing bahay at sa pag-alaga sa aming 7 taong gulang na anak na si Justin. Siya si Aling Guring, isang matandang residente rin sa lugar na yon. May pagkamahiyain si Aling Guring. Sa unang ilang buwan, maayos naman siya sa trabaho. Pero may isang ugali si Aling Guring na madalas naming mapag-awayan ni Marco, ang kanyang pagiging makakalimutin at ang madalas na pagkaantala sa paghahanda ng pagkain ni Justin. Isang gabi, pagod na pagod ako mula sa opisina, nadatnan kong umiiyak si Justin dahil gutom na, samantalang si Aling Guring nakatulala lang sa kusina. Dahil sa pagod at galit, hindi ko napigilan ang aking sarili. Nasigawan ko si Aling Guring sa harap ng anak ko. Nasabihan ko siya ng mga masasakit na salita. Pinagbantaan ko na tatanggalin ko siya sa trabaho at hindi babayaran ng kanyang huling sweldo dahil sa pagpapabaya. Hindi sumagot si Aling Guring, tumingala lang siya sa akin. Yung mga mata niya na dating may lamlam, biglang nagbago, naging matalim, madilim at halata ang nagpupuyos na galit. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na siya bumalik sa aming bahay. Akala namin ay natakot lang siya at nahiya. Hindi namin alam, doon pa lang pala magsisimula ang aming kalbaryo. Lumipas ang isang linggo, napansin kong nagsimulang magbago ang kilos ni Marco. Madalas siyang magreklamo na sumasakit ang kanyang tiyan, pero tuwing iinom siya ng gamot, wala namang epekto. Lumipas ang mga araw at ang simpleng sakit ng tiyan ay naging isang matinding paghihirap. Nagsimula siyang lagnatin ng pabalik-balik at ang kanyang tiyan ay kapansin-pansing lumalaki at tumitikas na para bang may kung anong bagay na nasa loob nito. Dinala namin si Marco sa isang malaking ospital sa lungsod. In-x-ray, ultrasound at duman siya sa iba't ibang laboratory tests. Ang nakapagtataka, malinis ang lahat ng resulta. Sabi ng mga doktor, wala silang makitang anumang bara, tumor o impeksyon. Normal lang lahat ng kanyang mga organ, ngunit sa kabila ng diagnosis ng mga doktor, patuloy ang pag-iyak ni Marco sa sakit tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi. Ang eksaktong oras kung kailan ko nasigawan si Aling Guring. Dumating sa punto na nagsimula nang magsuka si Marco ng maitim na likido na may kasamang buhok at maliliit na hibla ng abaka. Doon na kami tuluyang binalot ng takot. Nanuyot at naging kulay abo ang balat ni Marco. Yung mga mata niya ay lumubog. Isang gabi, habang binabantayan ko si Marco, may napansin akong gumagalaw sa ilalim ng balat ng kanyang braso. Parang may mga malilit na uod o insekto na gumagapang sa loob ng kanyang laman. Sa desperasyon, lumapit ako sa aming kapitbahay na si Mang Tomas, isang matandang iginagalang sa lugar namin. Nang makita niya ang kalagayan ni Marco, napailing siya agad at sinabing, "Kulam ito, iha." Ibinulong niya sa akin. Sabi niya na ang mga sintomas ni Marco ay patunay na isang kulam sa tiyan na ginagamitan ng mga buhok at mga personal na gamit ng biktima. Doon ko lang naalala na may isang lumang panyo si Marco na nawawala bago umalis si Aling Guring. Ipinakilala kami ni Mang Tomas sa isang kilalang albularyo sa katabing bayan, si Apo Maysen. Sa aming pagpunta roon, nagdala kami ng isang basong tubig at isang tumpok ng asin. Agad na nag-orasyon si Apo Maysen habang hawak ang isang tatal ng niyog at tiningnan ng refleksyon sa tubig. Ang unang salitang lumabas sa kanyang bibig ay nagpatayo sa aking balahibo. "May nasaktan kang matanda
na may itim na karunungan. Ipiniliwanag sa amin ng albularyo na ang tanging paraan para matapos ang kulam ay ang humingi ng tawad sa taong nagtanim ng galit o kaya na may magsagawa ng isang ritual ng pangontra na magbabalik ng sumpa sa mismong nagpadala nito. Dahil sa takot na baka mamatay ang aking asawa, pinili kong hanapin ang bahay ni Aling Guring sa tulong ni Mang Tomas para magmakaawa. Nang marating namin ang kanyang kubo sa gilid ng bundok, dinatnan namin si Aling Guring na nakaupo sa sahig. May hawak na isang manika na gawa sa basahan. Nakatali ang tiyan ng mahigpit na lubid. Lumuhod ako sa kanyang harapan, umiyak at humingi ng tawad. Inamin ko ang aking pagkakamali at ang kawalan ng respeto. Matagal bago siya nagsalita, pero nang makita niya ang aking tapat na pagsisisi, dahan-dahan niyang kinalaga ng tali sa manika. Ang salita ay parang pako. Pabulong niyang sabi sa akin, "Madaling ibaon, ngunit mahirap bunutin ang sugat na iniwan." Sabi pa niya. Hindi ko malilimutan ang karanasang iyon. Pag-uwi ko sa bahay, nakita kong mahimbing nang natutulog si Marco. Gumaan ang kanyang paghinga at unti-unting nawala ang pamamaga ng kanyang tiyan. Simula noon, naging maingat na ako sa mga salitang binibitawan ko. Natutunan kong igalang ang lahat ng tao, anuman ang kanilang katayuan sa buhay o ang mundong kanilang kinagisnan. Magandang gabi, Miss Nick, at sa lahat ng mga nakikinig sa channel na ito. Gusto kong i-share ang aking kwento, hindi para manakot, kundi para magsilbing babala sa mga katulad kong laki sa Maynila, na madalas mag-isip na ang pangkukulam ay kwentong probinsya lang na hindi nangyayari sa syudad. Ako si Jay, 28 years old. Nagtatrabaho bilang isang team leader sa isang malaking BPO company sa Bonifacio Global City. Dito sa Maynila, sanay tayo sa mabilis sa takbo ng buhay. Akala natin, ang pinakamalaking banta sa kalusugan natin ay stress, puyat o fast food. Pero nagbago ang buong pananaw ko noong nakaraang taon dahil sa isang karanasan na hanggang ngayon ay nagpapatayo pa rin sa aking balahibo. Nagsimula ang lahat nang magkaroon kami ng bagong miyembro sa aking team, si Evelyn. Siya ay isang tahimik na babae na galing sa isang probinsya sa Visayas. Dahil sa kanyang pagiging mahiyain at kakaibang pananalita, madalas siyang maging pulutan ng biro ng ilang agents ko. Bilang supervisor, hindi ko naman siya direktang tinutukso. Pero, aaminin ko, hinayaan ko silang kutsain siya sa harap ko. Hindi ko sila pinagsasabihan. Para kasi sa akin noon, harmless banter o biruan lang yun sa opisina. Isang gabi, nagkaroon ng matinding aberya sa aming system at nagpanik ang buong floor. Dahil sa stress, napagbuntunan ko si Evelyn. Sa harap ng buong team, sinigawan ko siya at ipinamukha na siya ang pinakamahina sa grupo. Binato ko pa ang performance report niya sa kanyang mesa. Nakita ko ang dahan-dahang pag-iyak niya. Pero ang mas nagpabagabag sa akin ay ang paraan ng pagtingin niya bago siya nag-log out. Diretso siyang tumingin sa aking mga mata. Walang emosyon, malamig, at parang may binubulong sa kanyang sarili habang nakatitig sa akin. Kinabukasan, hindi na pumasok si Evelyn. Nagsend na lang siya ng immediate resignation sa HR. Akala ko tapos na ang usapan, pero makalipas ang 3 araw, nagsimula na ang aking bangungot. Nagsimula ito sa isang pangangate sa aking kanang braso. Noong una, akala ko ay allergy sa aircon sa opisina. Nilagyan ko ng lotion, pero kinagabihan, ang pangangate ay naging matinding hapdi. Parang sinusunog ang balat ko mula sa loob. Nang tingnan ko sa salamin sa kondo ko sa Mandaluyong, laking gulat ko nang makitang may mga itim na parang ugat o hibla na gumagapang sa ilalim ng aking balat. Gabi-gabi, tuwing sasapit ang eksaktong oras ng shift namin, 9:00 ng gabi, nagsisimula ang totoong parusa. Ang aking braso ay namamaga at ang mga itim na guhit ay hugis karayom na tila ba tinutusok papasok sa aking laman. Lumala ito hanggang sa magsimula akong makaramdam ng matatalim na saksak sa aking lalamunan. Tuwing susubukan kong kumain,
Nagsusuka ako ng mga malilit na kalawanging pako at bubog na may kasamang malapot na laway. Dinala ako ng mga magulang ko sa isang sikat na ospital sa Maynila. Sumailalim ako sa endoscopy at CT scan dahil hindi ako makalunok. Pero ang sagot ng doktor, wala kaming makitang foreign object, Jay. Baka severe acid reflux o kaya ay dulot ng matinding stress at anxiety. Gusto kong sumigaw noon. Paano magiging stress ang pagsusuka ko ng pako? Alam kong hindi medical ang sakit ko. Habang pabalik kami sa kondo, ang grab driver na nasakyan namin, isang matandang lalaki na tubong summer daw, ay napansin ang aking panginginig at ang hawak kong supot na may bakas ng dugo. Tumingin siya sa rearview mirror at seryosong nagsabi, "Sir, hindi ospital ang kailangan mo. May nadehado kang tao na may dalang karga mula sa probinsya." Doon nag-sink in sa akin ang lahat, si Evelyn. Dahil hindi ko na kaya ang sakit at pakiramdam ko ay mamamatay na ako, nakiusap ako kay Mang Ambo, ang grab driver na siyang nagmalasakit na dinala ko sa isang kakilala niyang albularyo sa isang tago at madilim na iskinita sa Quiapo. Ang kwarto ng albularyo ay amoy insenso at napaliligiran ng mga mistikal na kagamitan. Pagkakita pa lang sa akin ng matandang albularyo, kumuha agad ito ng isang itlog at iginulong sa aking namamagang braso habang nagdarasal ng mga salitang hindi ko maintindihan. Nang basagin ang itlog sa isang basong tubig, laking gulat ko dahil ang pula ng itlog ay naging kulay itim at may kasamang maliliit na piraso ng sinulid at puhok. Sabi ng albularyo, ito ay kulam na galit. Nilalagyan daw ng sumpa ang mga gamit ko na naiwan sa opisina. At naalala ko, ang ballpen ko na madalas kong gamitin ay nawala noong gabi ng pag-aaway namin ni Evelyn. Hindi ko kayang ibalik ang sumpa sa kanya dahil mas malakas ang proteksyon niya. Sabi sa akin ng albularyo. Ang tanging paraan ay ang humingi ka ng tawad sa kanya ng buong puso nang walang halong pag-aanilangan. Sabi pa niya. Gamit ang system ng aming kumpanya, hinanap ko ang emergency contact ni Evelyn. Habang umiiyak at namimilipit sa sakit, sa tapat ng albularyo, tinawagan ko siya. Nakatatlong ring bago niya sinagot. Bago pa siya makapagsalita, humagulgol na ako. Nagmakaawa ako. Humingi ako ng tawad sa lahat ng panglalait, sa pagpapahiya ko sa kanya, at sa pagiging mapagmataas ko dahil lang ako ang boss. Matagal na tahimik sa kabilang linya. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mabigat niyang paghinga. Pagkatapos ng ilang minutong parang walang katapusan, narinig ko siyang bumuntong hininga at nagsabi, sana natuto ka na hindi lahat ng nakatungo ay walang kakayahang lumaban. Pagkatapos nun, pinutol niya na ang linya. Sa mismong segundong natapos ang tawag, naramdaman ko ang isang malakas na hangin na lumabas sa aking lalamunan. Nagsuka ako ng isang huling beses, isang malaking buhol ng itim na buhok na may kalawanging karayom. Kasabay nun, biglang gumaan ang aking braso at nawala ang hapde. Miss Nick, gumaling ako, ngunit ang takot at aral ay nanatili sa aking puso. Andito sa Maynila ang lahat ng modernong teknolohiya at siyensya, matataas sa buildings, pero wag nating kalilimutan na ang mundong spiritual at ang mga sinaunang paniniwala ay nandito rin, kasabay natin. Sa jeep, bus, sa pila sa MRT, sa kalsada. Matuto tayong maging mindful sa mga salitang bibitawan, lalo na kung alam nating makakasakit ito ng kapwa. Hindi natin alam, baka may karunungang itim na bitbit ang ating minamaliit.